magic ring, chain 1, 10 single crochet, So, after ma-finish yung single crochet, slip stitch lang sa first stitch na ginawa sa umpisa. So, round 1 is done. So, kailangan lang natin tighten yung so round 2 double single crochet sa kada stitch or sa kada hole. So dalawa hanggang sa maikot din sa stitch ulit lang. Madali lang naman to kasi palagi lang single crochet kasi yun yung base natin. So yung base at saka yung takot is pareho lang sila ng pagkagawa. So depende din sa anong klase yan na ginagamit. Kasi yan yung ginagamit ko. Sinasabi ko that hindi siya masyadong sturdy. Medyo ano siya round 3 slip stitch then chain 1 then increase na 1 double crochet kasunod is single crochet, double crochet, single crochet, ganun hanggang sa mag-ikot natin, ganun lang mag-ikot. So, mag-add lang tayo ng so, nakagawa tayo ng 10 kanisa. And then, round 3, ganun din hanggang sa gusto nyo na base yung kalakad or kalakad yung base na ginagawin or yung top na gusto nyo gawin. Kasi yung ginawa ko sa fish. Yung paglagyan ko ng mga bulaklak na gagawin ko so yan hanggang sa nakarating sa akin. So yan, tapos na yung bulaklak ng base. So ngayon ka-umpisa pa tayo. So yung ginagawa ko chain 2 instead na i-fold down medyo maganda yung kalabasan. Makakita mo naman. So instead na pinol crochet
yung kagaya ng gagawa niya sa goldfish, yung ginagawa ko is all over ko siya sa chin. Hanggang lang. Kasi paakyat na. Kailangan lang yung kailangan lang natin na stretch. So, nakita mo yung So, ayan, naporma ko na yung pot na ginagawa ko. Para na siyang maliit na basket. So, nandiyan ako sa yes, then, yun. Slip stitch lang talaga. And it will through. So, yan na yung ano ko. Then, gagawa lang ako ng pangtakip. So, kailangan lang natin i-hide yung tail ng ating yarn para hindi siya masyadong nakikita or hindi siya messy yun, hindi siya makalat yun. So, yan, ina-hide ko lang siya. So, ikot-ikot lang nasa ma-hide yung excess na yarn. So, then gumawa ako ng pangtakip niya. Yung style ng pangtakip is kung ano yung ginagawa na natin sa base, yung sa ilalim, yan din yung sa takip. Then, kailangan lang natin dito is yung stopping na ginagamit ko pala is yung polyester na fiber, yung parang siyang cotton, yung fiber na so, yan na yung kailangan lang natin dyan gumawa ng base kaya sa base. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng fiber, yung cotton stock na kasi natapos na ako sa aking pangtakip. So, ayan, nilagay ko lang lahat ng meron ako. Yung idea din is kung mayroon kayong excess na yarn, pwede nyo ilagay dyan or yung kung mahilig kayong magtahi, ganun yung mga excess ng cotton, yung mga ano, or di kayo mga plastic cotton. So, ayan, sinarado ko na siya. So, yung ginawa ko is slip stitch lang. Medyo hindi siya pakita na dahil sa kulay na ginagamit ko. Plano ko sana yung brown is yun lang yung contact yung ibang kulay sana yung gagawin ko. Pero naumpisahan ko na kasi hindi ko na
pinalitan yung kulay. So, talagang brown na yung ginawa ko kasi yun na, yung para siyang lupa, yung brown. Yun. So, yun lang, step sketch lang siya hanggang sa maikot na yung masarado na siya. So, yun. Madali lang naman yan. So, ayan, natapos ko na siya, guys. Nilagyan ko lang siya ng heart na design. Yung parang, ano lang, decoration. Ayan, pwede na siyang lagyan ng bulaklak. So, ayan na yung aking pot. Pwede yung lagyan ng ano, buhangin, gano'n. So, ayan na. Yan yung unang bulaklak na ginawa ko. Kasi, ano ko pang gumawa ng maraming bulaklak. Pwedeng kung gusto nyo see you later on our next video. So, natapos ko na siya, guys. Ito na yung pot ko. Nilagyan ko lang siya ng heart. So, malaki yung ginawa ko kasi madami pang bulaklak na gagawin ko. Kaya ito yung paglalagyan ko. So, ito na siya, guys. Yung pot ko. So, pwedeng kung gusto nyo na